Tagumpay po tayo sa araw po ito sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus. Tomorrow election day. Brother and sisters, samahan po niyo ako sa araw na ito. And let's talk about election. Pagka kasi lalo na election tomorrow, hindi po talaga natin maiwasan yung election ng nakaraan. Hindi ko alam kung gano'n kayo. Di ba election tomorrow, hindi nyo maiwasan na yung bang balikan yung nakaraang election. Dahil karamihan tayo, bumabase tayo kung sino ulit, right? Binabase natin doon sa nakaraang election ulit yung ating pagpili. Yan po yung title natin. Hindi po mahirap intindihin yan. Dahil sinasabi, ang dalawang pangkat ng mga tao na inihalal sa nakalipas na halalan. Nakalipas ito hindi yung tomorrow. At gusto ko pong saysayin po sa inyo, brethren, na dito po sa Bible, meron na pong nakalipas na halalan. At ang nakalagay po dyan, may dalawang pangkat na inihalal noon. At tiyak po marami tayong matututunan dito sa election sa nakaraan. Alam ko naman na pagka yung election na ito tomorrow, ay muli kong sasabihin sa inyo, nakabase ulit ito sa nakaraang election. Dito sa Bible, mayroon nang nakalipas na halalan at mayroon nang naihalal sa halalan na ito. At dalawang grupo po ito ang babanggitin po natin. Kung titignan po natin ngayon kung sino yung dalawang grupo ito na naihalal noon, hindi yung ihahalal pa lang. Bukas maghahalal ulit tayo ng mga pili nating mga tao. Makakatulong ito sa atin. Sabi niyo tamang-tama? Tamang-tama po ito for tomorrow. Ang unang-unang babanggitin ko rito ay ang mga Hudyo. At madalas na nababasa niyo ang salitang Hudyo, kahalili po niya yung salitang Israelite, ang mga Israelitas. Yan ang unang grupo na naihalal noon, Old Testament, at pinapatunayan ito ng New Testament. At ang pangalawa ditong naihalal na grupo ay ang Iglesia. At ngayon, nabanggit natin ang dalawang grupo ito, ang mga Israelitas, ang una, at ang pangalawa ay ang Iglesia. Titignan natin mamaya kung ano ang kanilang kaibahan para matansya natin yung kanyang sukat. Uunahin po natin ang papatunayan ko po sa inyo ng unang grupo ng tao na inihalal noon ng Diyos ay ang mga Hudyo. At tinatawag ng madalas ng Biblia na Israelitas, Israelites. At para mapagtibay natin ang usapin na ito ng unang grupo na inihalal ng Diyos sa nakalipas, ay nasa aklat po ng Roma chapter 9 hanggang chapter 11 po yan. Binabanggit po dyan ng Apostol Pablo ang grupong ito. Romans chapter 9 hanggang chapter 11 po tayo. Matutulis, matatalim ang mga salita ni Pablo dito.
tungkol sa mga Hudyong ito na kanyang kamag-anak. Dahil si Pablo po ay isa rin po siyang Hudyo. Ulitin ko, napakalalaman ang mga salita ni Pablo tungkol sa kanyang kamag-anakang mga Hudyo na idinidiin niya rito na sila pala ay inihalang na ng Diyos noon pa. Let me read. Chapter 9, verse 11. Bubuksan po natin ang unang bukas ni Pablo sa chapter 9, verse 1 para matunghayan natin maaga kung sino ang nasa chapter 9 at chapter 11. Verse 1 of chapter 9, I said that through in Christ I lie not, my conscience also bearing with me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ, my brethren, my kinsmen according to the flesh. Verse 4, who are Israelites. Ando na siya kagad. Ang kanyang kamag-anakan, kinalulungkot niya tungkol kung sa kaligtasan. Sa panahon ng Apostol Pablo, nagbukas siya ng isang katotohanan na ang mga piling ito ng Diyos, karamihan sa kanila sa panahon ng Panginoon Yesus, sa panahon ng mga apostol, at sa panahon na rin ng Apostol Pablo, ang mga pili ng Diyos na ito ay hindi ligtas. Kaya kung maaari lamang sinasabi ng Apostol Pablo, ako na lamang sana ang hindi maligtas. Maligtas lamang ang ating mga kamag-anak. So puntahan po natin sa chapter 10, verse 1. Brethren, my heart desire. Ito ang kanyang nais. At ang panalangin ko sa Israel ay maligtas sila. Karamihan sa kanyang mga kamag-anakan ay hindi ligtas. Amen? At pagkatapos nito ang kanila bang hindi pagkaligtas ay ito na ba yung sinyales na ang mga Israelitas nito tinanggihan na ng Diyos? Chapter 11, verse 1, I said then, hath God cast away His people? Wag na ang mangyari. Sapagkat ako man ang Israelite, ako ay nasa binhi Benjamin. God hath not cast out His people with Him for naught. Hindi kailanman itatakol ng Diyos ang kanyang bayan na noon pa'y bago may langit at lupa, kilala na niya ang kanyang bayan. Maganda, malaman. And then chapter 9, verse 11. Isang patutuo natin na ang mga Israelitas, chapter 9, verse 11, and it says here, by Paul, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might is them. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Ito'y tumutukoy sa kabuuan ng Israel. Banggit natin, naka-appeal ba yan? Hindi. Mabanggit natin yung sinasabi ng Diyos sa ina ni Jacob na si Rebecca, bago siya nagsilang, ang sinasabi niya ay ang bata ang magiging head. Ang panganay na si Esau, kasi kambal ito panganay si Esau, pangalawa si Jacob. Ulit ang sinasabi, bago isinilang, ang pinakabata, ang leader. Maglilingkod yung panganay na si Esau. Para yung panahon na pinili ng Diyos itong si Jacob, ay hindi pa sila sinisilang. Right? At hindi pa sila gumagawa ng mabuti at masama. Para ang pagpili, yung tinatawag nating election, ay dapat tumayo. Ang election ng Diyos ay hindi dahil sa nakagawa ka ng mabuti. O ikaw ay tatanggihan dahil nakagawa ka ng masama. Tinanggihan itong si Esau, hindi pa ito sinisilang. Tinanggap
ito si Jacob, inihalal ito, hindi pa isinisilang. Kaya ang pagpili ng Diyos ay ayon doon kung sino kang tao, hindi. Ayon doon sa kanyang kalooban. Kaya may eleksyon, ay may kalooban kasi siya. Hindi dahil kung sino ka, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil bago gumawa ng masama o mabuti, ang dalawang ito, nakapili na ang Diyos. Ang sinasabi ni Pablo. Kaya naman, kahit ang mga Israelitas ngayon ay sa Ebanghelyo ngayon na kumakalat ay kaaway sila. Kasi sa panahon na yan, ang bansang Israel, ang mga Hudyo karamihan, ayaw na ayaw yung gospel, yung ipahayag mo na si Jesus ang kanilang Misaya, ayaw nila. Yung si Jesus ay namatay, tuling na buhay, yan ayaw nila. Kaaway ka nila. Ganun pa man ang sinasabi ng Apostol Pablo. 11:28, kung pwede pong ma-flash natin yan. 11:28. Ito ang unang grupo, kung doon kalilimutan. 11:28. As concerning the gospel, kung patungkol sa Ebanghelyo, mga kapatid ng mga taga-Roma, and according to the gospel, they are enemies of your sake. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Sa Ebanghelyo kasi, lumalaban sila sa panahon ng Apostol Pablo, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng Apostol Pablo. Bakit mo sa panahon na ito? Ngunit, hindi ito may tatanggi. Mayroon ipagpapatuloy at ipagpapatuloy ng Diyos ang pagpili niya nito. Kung sila man ay kaaway sa Ebanghelyo dahil sa inyo, sila ay minamahal pa rin ng labis dahil sa pagpili ng Diyos. Inihalal sila ng Diyos. For the sake of election, mas sigit na minamahal sila ng Diyos. Sa pamagitan ng kanilang mga magulang. Dahil ang kanilang mga magulang, doon naghalal ang Diyos. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Nandito ang unang halalan. This generation fulfilled this prophecy, these promises of God. Makikita book of Ephesians chapter 1, verse 4, according as He had chosen us, pinili ang iglesia, according as He had chosen us, in Him before the foundation of the world, in Him before the foundation of the world. Makikita niyo ito bago isinilang, bago may naligtas na miyembro ng iglesia, nauna na ang pagpili ng Diyos sa atin. Huwag yung kalilimutan dito, brethren. Tignan natin yung nauna, yung Israelites, pangalawa ay ang iglesia. Ngayon tignan natin para may differentiate ulit natin. Tignan natin ang kanilang kaibahan para matimbang natin. Ang unang-unang grupo na inihalal ng Diyos sa araw ng halalan ay ang mga Israelitas. Right? At ang grupong ito ay walang halong Hintil. Pawang mga Israelites o Hudyo ang mga ito. Nagpos ako para ano ba itawag dito? Para ma-restrain natin ito. May lagay natin sa ating isip. Walang halong katulad natin. Walang Ilocano, walang Inchik. Ang unang grupong ito ay purong-purong mga Hudyo. Amen? Ngunit, ang pangalawang grupo ay Hudyo at Hintil. Papatunayan ko po sa inyo. Hudyo at Hintil ang naghalo dito. At huwag nyo rin kalilimutan, muntik ko lang nakalimutan. Yung serbisyo publiko ng mga Hudyo. Magmula nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, suspendido ang serbisyo ng mga Hudyo. Suspended. Dahil, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 9 hanggang 11, dahil hindi nila pinaniwalaan si Jesus. At sila ay sumusunod sa batas na hindi tulak ng pananampalataya. Kaya naman, bumagsak ang mga Hudyo
sa prosesong itong ginawa ng Diyos. Ang mga Hudyo ay suspindido mula noong nagsimulang naitatag ni Jesus ang kanyang iglesia. Let me repeat, brethren. Ang kabuuan, ang komposisyon ng iglesia ay binubuo ng Hudyo at Hintil. Samantalang ang unang grupo ay purong-purong mga Hudyo ito. Itinayo ito sa batas ni Moises. Ngunit yung isa, sa pinakahuli, ay itinayo ito sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Jesus. Uulitin ko po, suspendido ngayon. Mula noong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, hindi na ang bansang Israel ang lingkod ng Diyos, kundi ang iglesia. At ang termino ng iglesia ito na siyang lingkod ngayon ng Diyos sa buong daigdig ay hanggang sa rapture po ito. Pagkatapos ng rapture, meron tayong tinatawag na 7 taong kapahamakan o tribulation walang pangalawa. Sabi niya sa tribulation. Pagkatapos ay itutuloy ng mga Hudyo ang kanilang pagiging lingkod sa 1,000 taon kasama ang iglesia. Nagsimula ang termino ng iglesia nung nabuhay na maguli si Jesus. At matatapos ang kanyang termino pagkatapos po ng rapture. At ang dalawang grupong ito na inihalal noon sa nakaraan, ang Hudyo at Hintil, ang Hudyo at ang iglesia, ipagpapatuloy nila doon sa 1,000 taon ng kanilang paglilingkod. Yun ang kanilang kaibahan, brother. Ano kaya kaibahan din naman ng election tomorrow? Ano? Makikita niyo ang kaibahan? Yung pagkapili ng Diyos magmula doon sa ating mga magulang, si Abraham, sa Isaac, si Jacob. Pili sila ng Diyos. Ito'y bago ang langit at lupa. Pinili na sila ng Diyos. Amen? Ganun din ang iglesia. Binubuo ito ng dalawang klase ng tao, ang Hudyo at Hintil. Kaya binabalik ko po ito. Mababasa niyo ito sa chapter 2 ng Ephesians na pinagsanib ng Diyos ang dalawang grupong ito. Kahit ayaw ng mga Hudyo, kahit ayaw ng mga Hintil, wala na silang magagawa. Dahil noon pa ang planong ito ng Diyos before the world began. Verse 4 yan, chapter 1. Ayaw man nila, pinagsama sila ng Diyos. Pinili sila ng Diyos. Ang araw ng halalan ay ginawa doon sa kalangitan, hindi dito. Malaki ba ang kaibang pastor, yung halalan bukas at sa mga nakaraang halalan dito sa daigdig? Iniisip-isip ko talagang malaki. Dahil ang halalan natin dito sa daigdig, titignan lang, hindi tayo maninira, no? Titignan natin yung kaibahan. Yung candidates, siya ang nagpupursige, nagpili siya ng tao. Right? Pero tayong mga kandidato, wala pa tayo noon, pinili na tayo ng Diyos. Ang Diyos ang pumili, hindi dahil sa mabuti tayong tao o kung ano yung nagawa natin. At sinasabi niya sa 9 verse 11, hindi pa sinisilang noon si Jacob, pinili na siya ng Diyos. Pagka sinabi, I hated Esau, sabi niya, nireject ko si Esau. Kung sinabi niya, minakalan ko si Jacob, tinanggap niya o kanyang chosen person kung si Jacob. Right? Malaki ang kaibahan. Dahil nagpupursige ang mga tao dito sa daigdig, yung mga candidates. Bagong mukha. Huwag ka nililimutan sa araw ng halalan. Yan. Diba? Bagong mukha. Walang mukha. Maaasahan. Sa araw ng naghipitan. Lumapit lang. Tinig niyo sa konsen. Ito na ang kanyang nagagawa at gagawin pa ang mga ito. Malaki ang kaibahan dahil wala pa tayong nagagawa noon. Pinili na tayo ng Diyos. Amen? Hindi natin binubuksan ang ating kakayanan at karunungan. Samantalang ang mga ibang mga tumatakbo, bubuksan lang at pakidito ka para piliin lamang sila ng tao.
Di ba malaki ang kaibahan? Napakasarap isipin na ang Diyos ang pumili sa atin. Puntaan po natin yung purpose. May purpose kayo kung bakit nagkakaroon tayo ng tao sa araw ng halalan? Di ba? Hindi natin may tatanggi. Bakit ka nagseselect? Bakit ka pumipili sa araw ng halalan? Meron tayong layon. At tanggapin na rin natin, brethren, na may taong hindi marunong pumili. Tama? At talagang hindi na dapat pilihin yung kanyang pinili. Talagang pinipili pa rin piliin. Ganyan ang tao. Ngunit huwag nyo kalilimutan ng Diyos. Pagka siya ay pumili, hindi ito yung tsamba. Hindi nagkataon lamang. Talagang sigurado ang pagpili ng Diyos noon sa mga Hudyo at sa iglesia ngayon na kanyang servant. Ngunit, maraming tao, masaktan man tayo, hindi tayo talaga marunong pumili. At kuminsan talagang ayaw nating pumili. Ngunit, sa pumili tayo ng mabuti at hindi nakasalalay ang kinabukasan. Ang ating mga anak. Pumili ang Diyos. Wala itong pag-aalinlangan, walang mistake dito. Mayroon siyang isang napakalaking purposes. Tignan niyo sinasabi niya sa chapter 9 verse 11. For the children being not yet born. Itong dalawang ito. Ang kambal na ito na si Esau at si Jacob. For the children being not yet born, that they're having that any good or evil, that the purpose of God, according to election, might stand. Kailangan tumayo o kailangan mangyari kung ano talaga ang pakay ng Diyos doon sa kanyang halalan na ginawa noon sa kanila. Kailangan tumayo. Kung sa mga Hudyo, sisilipin natin ang dahilan ng Diyos kung bakit pinili niya ang mga Hudyo. Nagsimula ang announsyo ng Diyos kay Abraham. Tignan natin ang kanyang sinasabi kung bakit nandyan kaagad ang pagpili ng Diyos kay Abraham. Chapter na Genesis po tayo. Genesis. Verse 1. When Abraham was 30 years old and 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the God Almighty. I am the Almighty God. Lumakad ka sa harap ko at magpakaganap. At gagawin ko ang aking tipan sa iyo. Pararamihin ko ang iyong binhi. Verse 4. As for me, behold, my covenant is with thee. Thou shalt be a father of many nations. Gagawin kitang maraming bansa. Puntahan po natin atrasan po natin ng kaunti. Huwag niyo kalilimutan ang promise ng Diyos. Ganito ang kanya sinasabi sa chapter 12,
kahit wala na rin po, matanda na rin din po si Abraham, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Ang pagkakalan ng mga Israelitas, unang-unang aspeto nito ay ang espiritual na aspeto ng buhay ng isang tao. Ibinigay sa kanya ang katuruan ito si Abraham. O maalala nyo ang Galatians. Saan ba yun? Parang nakalimutan ko ang Galatians. Maalala nyo ba yung sinabi ni Pablo sa Galatians na unang-una inihayag ng Diyos kay Abraham ang Ebanghelyo? At magmula noon, ang Ebanghelyo ito itinuro niya sa kanyang mga anak. At ang kanyang mga anak ay tinuro sa kanilang mga angkan hanggang sa 12 tribes na naging lingkod na ng Diyos. Dahil unang-unang nakarinig ng Ebanghelyo, ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Jesus, na siyang magbibigay ng pagpapala sa lahat ng bansa. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians na ihayag na kay Abraham. Unang-unang dahilan kung bakit ang lingkod ito ng Diyos magmula kay Abraham hanggang sa 11 tribes ay ang espiritual na aspeto. Ito ay kaligtasan ng lahat ng bansa. Ipinakayag ni Abraham una sa kanyang pamilya. Ang pamilya niya hanggang doon sa lahat ng mga taong hindi ligtas. Ang dahilan kung bakit pumili ang Diyos ng ganitong grupo sa lumang dipan ay ang kaligtasan ng lahat ng bansa. I will bless all nations, Abraham. Aspeto ito ng kaligtasan ng mga hintil na katulad natin. Hindi tumigil sa Abraham ng pagtuturo. Hindi tumigil ang si Isaac at si Jacob ng pagtuturo upang ihayag na mayroong Diyos na iisa at tatlo ang kanyang katauhan. Kung paano lumakad ang tao sa harapan ng Diyos, na ituro ng mga ito kahit ang 12 tribes hanggang sa dumating si Jesus at bumagsak ang mga ito dahil naging katitisuran nila si Jesus nang matay at muling nabuhay. Kaya suspindido ang lingkod ng Diyos. Ibabalik ko kayo, brother. Ang kaligtasan ng dahilan kung bakit pumili siya ng una ng mga grupo. Amen? Sa lahat ng bansa, ang kanyang pagliligtas ay maalingaw-ngaw dahil sa mga Hudyo nito. At ang pangalawang dahilan sa isang grupo dito ay sa lahat din ito ng bansa. Babasahin nga natin sa 2 Chronicles. Try po natin sa 2 Chronicles. Sorry, 1 Chronicles. Chronica sa Tagalog po yan. 16. Inawit ni David ang kanilang pananagutan sa harapan ng Diyos. 16 po tayo, 1 Chronicles 16:13. Ganito ang laman. Be mindful, o alalahanin yung lagi, ang kubinante ng Diyos, the word which He commanded to 1,000 of generations, even to the covenant which He made with Abraham and His oath unto Isaac. Nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa 17, and had confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel 11 or 12 tribes, to Israel for an everlasting covenant. 24. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. Lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos ay sabihin sa lahat ng bansa. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, unang-unang grupo
ay ang mga Hudyo. Sila ang mga tinig ng Diyos kung paano magligtas ang Diyos. Kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Na mayroong kaligtasan lamang, hindi sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa kamay lamang ng Diyos sa kanilang kaligtasan. Meron pa tayong dadagdag na verses po rito, kung maayos po ito. Sa 24, declare His glory among the heathen. Yung mga hindi Hudyo, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Yung kamangha-manghang gawa ng Diyos sa lahat ng bansa. Pagdating po dito sa iglesia, yung Hudyo at Hintil na nagsama, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa lahat ng bansa. Matthew 28, pumunta kayo sa lahat ng bansa. Ituro niyo kung ano yung aking itinuturo sa inyo. Iligtas niyo ang lahat ng bansa. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Walang ibang malaking dahilan kung bakit may eleksyon na nangyari noon. At walang dahilan kung bakit pumili siya noon ng mga tao. Dalawang pangkat na tao ay upang iligtas ang mga hindi ligtas. Tayo yung tinatawag na public servant for spiritual aspect. Makita nyo ngayon ang napakasisipag na mga public servant. Halos walang panahon sa pamilya, halos walang panahon na kumain. Right? At ginagawa ang lahat for the next election. Gagawin lahat ang mga ito. Hindi naman po lahat para another election ay may sabi ito sa listahan ng mga tao. Ang tao ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Right? At pagkatapos ang tao magbigay sa kanila ay niyayakap ito ng mahigpit. Kung maaari lamang, ayaw nang umalis doon sa posisyon. Pero tignan niyo mabuti. Hindi sa atin ang galing, hindi sa pagsisikap natin, kundi ang Diyos na pumili sa atin. Di ba napakagandang isipin? Public servant po tayo sa lahat ng tao. Ito ay sa Espiritu. Hindi lamang ang kaligtasan ng ating ipapakita, ipaparinig sa kanila. Katulad na ginawa ni Abraham, katulad hanggang sa 12 tribes. Kailangan din ng iglesia. Hindi lamang ipaalam ang kaligtasan na nasa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Chapter 3, verse 10 ng Ephesians. To the end 10. Right? Talagang isinadya talaga ng Diyos. Sa pamagitan ng iglesia, ay maipakayag ang napakayaman, variety, ano ba yung ibang mga salita? Manifold wisdom of God through the church. Wala nang ibang pinili ang Diyos para ipakita ang napakaraming karunungan ng Diyos kung paano niya ililigtas ang tao, kundi ang iglesia. Amin naman. Ang ipakita natin, hindi lamang iparinig ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Dahil pili tayo ng Diyos. Ipakita natin ang isang buhay ng isang tao na tunay na ligtas. Ipakita natin itong katawan na ito na tayo ay ligtas na tao. Hindi lamang yung paano sila maligtas, kundi ipakita natin ang buhay ng isang taong pinili ng Diyos sa pamagitan ng pananalita. Kung mayroon kayong kausap na hindi ligtas, sana maiba ang ating mga pananalita. May mga Christians, may mga inihalan ng Diyos noon pa,
pagka ang kasama ay hindi talaga Christians, parehas sila ng pananalita. Kaya pagka dumaan yung isang ligtas na tao, doon sa nag-uusap na ligtas na tao at sa yung hindi ligtas, yung inihalal noon sa nakaraan, doon sa hindi inihalal, parehas lamang ang style nilang pananalita. Wala kang makitang kaibahan doon sa ligtas at hindi ligtas. Uri ng pamumuhay, hindi rin kaiba minsan. Uri ng pananamit, uri ng pag-iisip, uri din ito ng kung paano siya kumatol sa mga bagay-bagay sa daigdig. Hindi rin siya kaiba dun sa hindi ligtas. Sana naman, kung nagsasabi tayo ng kaligtasan, dahil minsan ay inihalal tayo ng Diyos sa nakaraan, ay makikita sa ating buhay ang pagiging isang pili tayo ng Diyos. Huwag kang sumang-ayon sa daigdig dahil ito ang dahilan kung bakit tayo pinili. Inihalal tayo ng Diyos sa nakaraan para ilawan natin ang daigdig. Ang pag-asa ng daigdig ay nasa atin. Dapat ma-influensya ka ng daigdig. Kahit napapakinabangan mo ang daigdig, material, financial, huwag mo siyang sang-ayunan. Sasang-ayunan natin kung ano talaga kailangan tumayo ang eleksyon ng Diyos. Ito ang dahilan. Kailangan tumayo ito ng mabuti. Not only to preach, to announce how amen, to born again, to be saved. Kailangan makita nila sa atin ito. Brethren, huwag tayong magaslaw, huwag tayong masalita. Tayo yung mga tahimik na tao. Na kahit alam natin ang kanilang pinapag-usapan, parang hindi natin alam, ay, aman na yung pudatan. Paano na nagdata? Hindi ma'am, ito na sa Abril, January ang mukdatan. January mo. Chat doon na mo. Chat na sana. Ganun, ang buhay ng mga mananampalataya. Ngunit, huwag yung alalahanin. Hindi natin ipinilit ang ating sarili sa Diyos. Hindi ito aksidente. Sinasabi kong hindi, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Tama lang na tayo. Nagkamali sa amin ang Diyos. Dati siguro nagkamali yan na. Magbaga tayo pulos, yung nagkamali na ako Diyos yung dahil siguro. Yung nagkamali yan na. Iniligtas ka? Binigyan ka ng napakadakilang trabaho, tapos, kapag galang balyo-balyo kita doon, yung papapanang. Di ba nabasa ka dyan, ngayon, sa Facebook minsan eh, tiniligtas, tapos mapanggalay dyan, panggalang tamtampisan mo dyan. Yung ganito, mapupunit, isaksakan ni kadaligalan. Hindi na naman dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos. Kailangang marinig ang ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Pablo, meron akong tuloy-tuloy na nasa at kalungkutan sa aking puso. Kung maaari lamang, magpalit na kami ng aking mga kamag-anak. Ako na ang hindi ligtas, sila na ang ligtas. Ganun din ba tayo? Pagsikapan natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating kapwa, hindi lamang marinig, kundi makita nila ang kaligtasan. Ano? Kanya po tayo. Hindi tayo yung taong pinipilit natin ang ating sarili para ihalal tayo. Ibibigay ko na lamang po yung mga pangbukas na salita. At loobin ng Diyos makapag-part 2 po tayo. Kahanapin ko po sandali yung ang Diyos, nung una pa man, brother, tandaan nito pa, ito ang pangwakas natin. Marunong ang Diyos. Right? Siya ang pinakamarunong at walang advisor na maaaring makapag-advise sa kanya. Kaya sinasabi ko naman, yung bawat ligtas na tao sa ngayon, Hudyo at Hintil, ay napapabilang sa grupo ito na minsan
sa napakalayo ng panahon ay binibilang niyang lingkod niya ang Hudyo at hindi yung sinasabi nating iglesia. At ito'y natitiyak ko, hindi nagkamali ang Diyos na pinili niya ako. Dahil hindi niya tinitignan yung maliit kong kakayanan, yung nakaraan kong hindi maganda. Basta ang plano niya, ang kanyang tinitignan. Magiging kasangkapan na tayo. Hindi mistake ng Diyos na ikaw at ako ay magsama. Right? Hindi. Hindi ka naman. Kaya nga sinasabi ko, proud naman ako nang nakasali ako dyan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit lagi ko sinasabi, kung maaari lamang, hindi naman talaga ako karapat-dapat na piliin. Napakasama akong tao. Wala akong bisyo, ngunit alam mo yung aking nakaraan. Hindi ako karapat-dapat dyan. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad, napakadakilang oportunidad. At saka yung isa pa, privilege. Huwag ninyong walain ito sa ating isip. Napakalaking pribilehiyo ito. Kalimutan yung mga bagay na masasakit. Yung mga bagay na ipinapakita ngayon ng Diyos na tayo ay kanyang inihalal noon paman. Nakaraang halalan doon. Tayo ang talagang right na tao na gumawa sa serbisyong ito na banal sa ating kapwa-tao. Kaya sa panghuli, saan man tayo sumuot, brethren? Nag-aaral ba tayo? Kung saan lugar nag-aaral tayo? Dalhin niyo ito. Yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Saan tayo nagtatrabaho? Dalhin niyo ito. Kung ang mga candidates ngayon ay may mga promises. Tapat, hindi mo na salitang tapat, bagong mukha, salita sa konseho. Mas sigit ipakita natin ang ating katapatan doon. At may papakita natin ang ating katapatan doon sa ating serbisyo. Ang tinitignan ng tao ay ang serbisyo ng tao na kanilang ihakalan. Amen? Kaya sabi ko, nag-joke ako kahapon eh. Meron akong isusulat dito. Hindi na yung kanyang pangalan. Kasi narinig naman dyan sa pumunta sa bahay. Alam na niya yun. O, di ba? O. Amuwi na dyan sa mga ikabit ko dyan. Mamili kayo mabuti. Brethren, saan kayo sumuot, lingkod tayo ng Diyos. Maging tapat tayo doon, ipakita natin ito sa ating mga serbisyo. Dahil noon paman pala, pinili tayo ng Diyos sa nakaraang halalan. Amen? Thank you po at magandang tanghali po sa inyo.